Marami ang nagsasabi na sina Oya Inoue daw ay namimili ng kalaban, pero kung titignan mo ang record niya, hindi ito totoo mga tol. Halos lahat ng nilabanan niya, either world champion, former champion o top contender. Taong 2019 sumali si Inoue sa World Boxing Super Series, baka hindi nyo naabutan ito mga tol, kung saan wala siyang pinili, lahat ng kalaban ay matitindi. Pinatumba niya si Juan Carlos Payano, binasag ang panga ni Emmanuel Rodriguez at nagipaggyera kay Nonito the Flash Donaire na isang future Hall of Famer. Lahat ng sumasali sa World Boxing Super Series ay yung mga boksingero lang na matitindi sa isang division. Dapat nga kasama si Zolani Tete dyan noon pero nagka-injury. Naipon lahat ni Inoue ang belt sa Bantamweight Division at tinalo lahat ng champion. Nagkataon lang na hindi ganun kalalakas ang nakasabayan ni Inoue. Pero hindi ibig sabihin noon na namili na siya ng kalaban. Dahil wala naman ibang malakas na kalaban si Inoue sa Bantamweight Division. Dahil lahat ng top contender at champion nilabanan niya. So kung babanggitin ang pangalan ni Casimero, walang magagawa si Inoue doon mga tol. Dahil pinabayaan ni Casimero na matanggal sa kanya ang WBO belt. Dahil sa hindi makuha ang tamang timbang. Kaya si Paul Butler ang pinulbos ni Oya Inoue. Kung si Casimero sana yon, baka tapos na ang laban at may natulog na sa kanilang dalawa. Fast forward tayo mga tol, pag-akyat niya sa Super Bantamweight. Alam nyo ba kung sino agad ang kinalaban? Hinarap niya agad si Stephen Fulton, ang unified champion na undefeated. At hindi lang yan, tinalo niya ito, dominante pang panalo at knockout. Kaya paano masasabing pumipili ito ng kalaban? Ngayon sinunod ni Inoue si Marlon Tapales at isa na namang domina ang panalo. Tinapos na naman sa stoppage. Kaya naging undisputed champion si Inoue. Kaya paano masasabi mga tol na namimili ito ng kalaban? Dalawang unified champion agad ang binaklas. Sino ba dapat ang pipiliin mga tol? Yung hindi champion? Naging undisputed champion na siya sa dalawang division, isang patunay na hindi siya umiiwas. Nagkataon lang na sobrang lakas ni Inoue kumpara sa mga kasabayan niya kaya wala siyang kamatch. Kaya minsan napapaisip na lang ako mga tol, boxing fans ka ba talaga? Bakit mo sinasabing namimili? Wala naman pagpipilian. Paano ka mamimili kung wala ka namang pagpipilian? Mahina talaga ang mga kasabayan niyang champion mga tol. Hindi katulad sa mga nakasabayan ni Manny Pacquiao noon. Alangan naman napipiliin ni Inoue ang ibang champion sa ibang division na. Maraming malalakas sa boxing pero nasa ibang division sila. Ang pag-uusapan lang dito yung kasalukuyan na nasa division ni Inoue. Si Akhmad Aliyev ang high-rated former champion ngayon. Nakapila na yan kay Inoue sa September. Kung ako ang tatanungin kasi mga tol, may mga nakalaban si Inoue na mahihinang boxer talaga. Pero yun ay activity fight niya. Para lang hindi siya mabakante ng matagal. Kung baga pinapakain lang kay Inoue para mabusog. Pero kung reviewin natin ang record, lahat ng high-rated boxer sa division niya ay tinalo niya. Wala nang natira mga tol sa division niya. Ngayon ang tanong ko naman, sino ba dapat ang piliin niya sa Super Bantamweight? Ito ba si Jandrel Casimero? Okay naman si Casimero mga tol, malakas. Kaso napabayaan niya ang karir at hindi naalagaan, kaya sayang. Samantala Casimero nag-post at sinabing sinong magtataho daw ang gusto natin na kalaban niya. Nilagay niya sa larawan si Nick Bull, Rafael Espinosa, Stephen Fulton at si Angelo Leo. Yan ang mababangis na champion ngayon sa featherweight division. Pero para kay Casimero, tinawag niya lang ito na magtataho. Balak ni Casimero na lumaban ngayon sa featherweight division. Kaya abangan natin siya kung mapalaban sa mga sinasabing magtataho, lalo na kay Rafael Espinosa.